kind to everyone, to play and laugh, to have a fun and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side to light and guide, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, class, before we start on our discussion, let me check your attendance first. If you hear your name, say present. Isaiah Perez. Present. Carl Darwin Valero. Present. Okay. Okay, class, before we start our discussion, let's have a short activity which is entitled Sing a Song. Are you ready to sing and dance? Yes po. Okay, please stand up and sabayan niyo po ako. Okay, class, thank you. Please sit down. And now, before we go to our discussion, I have here some words and I want you to read it all together. Create. Earth. Darkness. Human. So, all these four words is connected on our topic later. So, now our topic for today is all about the creation story. So, our topic for today is about the living things that God created and how we can take them. So, kung matataka natin dito kung paano ba kinreate ni God yung earth and kung paano ba natin ito or sila mapapangalagaan. So, sabi dito, once upon the earth has no form, every time the was full of darkness. Then one day, the Lord decided to create the earth. Alam nyo ba na sa 7 days na yon is nakapag-create na si God ng earth, ng form ng ating earth. So, let me show you my earth. So, ito ang ating day 1, which is yung Monday. Okay, sa day 1, sabi dito, please read, Sevi. Let there be light. The earth was very, very bright. So, sabi ni God, nung unang araw is, let there be light. So, sabi nga dito, magkakaroon ng liwanag. Kaya doon, nagkaroon ng araw. And then, sabi din dito, it was very good. And then,
parang dito sa first day is, kung makikita nyo yung black and white. Kumbaga, dinivide ni God yung pagkakaroon ng araw at gabi. Dito na nagkaroon ng araw at gabi. And then, so day 2, please read, Zaira. God made the Hindi ko makita. Clear blue sky, a place for many birds to fly. So, sa day 2, or pangalawang araw, is create ni God ang heaven. Kung saan makakalipad yung mga Angels. mga ibon. Very good. Sa day 3 naman is pakibasa. Carl Darwin. The great land. God also made plants, grass, and trees. Okay. Sa day 3 naman is in-create na ni God ang alin? Anong nakikita niyo dito? Trees and grass. Ang lupa at dito na tayo nagkaroon ng lupa at saka tubig, karagatan. Kung saan naninirahan ang mga okay. Okay, sa day 4 naman is pakibasa. Zaira. God made the moon, star, and sun, but the work of God was not yet done. Okay. Sa day 4, di ba meron na tayong langit, meron na tayong araw at gabi. So, sa day 4 naman is nag-create na si God ng alin po? Moon, star, and sun. Buwan, mga between at ng araw. And then, sa day 5 naman is, pakibasa, Zaira. God made the fish and bird. God did all of this with just His word. So di ba nakapag-create na si God ng lupa, at saka ng tubig, pati na rin ng langit. So ang sa day 5, ang ginawa niya is nag-create na siya ng mga hayop na titira dito. So sa tubig, ano ba yung mga nakikita niyong mga hayop dito? Isda. Okay, let's move on to day 6. Sa day 6 is, pakibasa po, Carl Darwin. God created animals and man. I'm glad He made us a part of His creation plan. So sa day 6 is, dito na nag-create ni God ang tao at mga hayop sa lupa. For example, sa hayop sa lupa, ano yung makikita nyo dito sa picture? Tigre. Tigre, ano pa? Kabayo. Ahas. Tapos, sino ang kauna-unahang tao na kinreate ni God? Sila ay babae at lalaki. Kabatagan. Very good. Okay. Dito na po tayo sa day 7. Day 7, pakibasa po, Zaira. God especially blessed. God and His work to us. Okay. Sa day 7, sa tingin nyo, ano yung ginawa ni God? Nagpahinga. Bakit? Sa tingin mo? Pagod siyang create yung mundo. Okay. May punto ka. Very good. So, sa day 7, talagang sa day 1 from day 6 is parang tinapos na ni God yung pag-create ng ating mundo. Dahil ang day 7 po is ginawa niya itong rest day. So, ibig sabihin nun, kada pang-pitong araw or ang Sunday is tayo ay nagsisimba tapos Nagtitirik na pandilat. ano pa? Tayo ay dapat nagpapahinga. Tayo dapat ay hindi nagtatrabaho at nilalaan natin yung araw natin para sa Kanya. So, base po sa ating inaral is paano ba natin mapapangalagaan yung mga example na lang natin is yung kinreate ni God na mga hayop and also yung mga halaman. So, meron ako ditong inihanda which is here are the ways on how to take care of the living things. So, una is pakibasa po, Selly. Clean the surrounding. So, ano yung dapat natin gawin sa ating paligid? Linisan.
kailangan malinis palagi. Bakit ano bang mangyayari pag hindi tayo naglinis? Magiging madumi ang kapaligiran at babaho. Okay. So, number 2, sabi dito, put the garbage on the trash can. So, bakit natin kailangan ilagay sa tamang basurahan yung mga basura? Para ito hindi kumalat. Very good. So, sa number 3, sabi din dito is plant trees and flowers. Bakit natin kailangan magtanim ng mga puno pa at mga halaman? Para po Zaira. para po, sila po kasi yung nagpo-produce ng oxygen. At sila din ang isa sa nagpapatibay ng ating lupa para pag dumating ang ang sakuna at ayan, landslide is matibay yung ating lupa at hindi ito basta-basta guguho. So, sa number 4, love and feed your pets. So, bakit natin kailangang alagaan ating mga hayop? Dahil parang isa na rin sila sa ating kaibigan na parang kasama sa buhay. And then, sa number 5, separate biodegradable from non-biodegradable. So, kailangan natin iwalay yung nabubulok na basura sa hindi nabubulok na basura. Kasi, yung mga hindi nabubulok is, alam natin na pwede pa natin siyang i-recycle. And then, sa number 6, conserve energy and water. Kailangan nating magtipid ng tubig and also ang kuryente. For example na lang, may napulot kayong balat ng candy. Ano yung gagawin ninyo? Itatapon Sedi? Itatapon sa tamang basurahan. Very good. So, class, alam ko na may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Maari ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng kinreate ni God? Sedi? Araw at buwan. Zaira? Tao po. So, paano natin ito mapapangalagaan yung mga kinreate ni God? Panatilihing malinis ang paligid. Tama. Alagaan ng mga hayop. Very good. So, ngayon, class, maaari niyo po bang hulaan kung ang mga picture na ipapakita ko dito is nagpapakita ng pag-aalaga sa kinreate ni God or hindi. Sa unang picture, ano yung napapansin ninyo? Pinatalo or sinasaktan yung aso. Nagpapakita ba ito ng magandang pangangalaga sa... Hindi po. Hindi. Very good. So, sa pangalawang picture, ano yung pinapakita dito? Zaira? Ano po? Pagsusunog po ng basura. So, sa tingin mo, ito ba ay nakakatulong or nakakasama? Ano po? Nakakasama po. Dahil? Dahil po magkakaroon ng pollution. Okay, very good. Please sit down. Isa pa, ang pagsusunog is isa ito sa hindi magandang gawain ng ginagawa ng mga tao sa ating kalikasan. Kasi pag patuloy kang nagsusunog, patuloy din na nabubutas or numinipis yung ozone layer natin. Ito yung nagkukos ng sobrang init ng ating panahon ngayon. And then, the third picture is Pagtatanim ng mga halaman. sa tingin mo, ito ba ay nakakatulong or nakakasama? Nakakatulong po. Dahil, Para malinis niya yung hangin na madumi. okay, very good. Isa pa. Pagtatapon ng basura sa dagat. Ito. Sa tingin mo, ito ay nakakatulong or nakakasama? Nakakasama. Dahil alam natin ang pagtatapon ng basura sa ilog ay hindi magandang tignan. At saka ito ay nagkukos ng polusyon sa tubig. Dahil ang tubig ay iniinom din ng mga hayop. So pag ininom ito ng hayop, maaaring ito ay malason. Number 4 is ang pagre-recycle. So kayo ba, na-try nyo nang mag-recycle sa inyong bahay? So sabi, dito sa picture is, ang na-recycle nila is yung mga bote. So, kaya dapat nating iwalay ang nabubulok na basura
hindi nabubulok. Kasi yung mga hindi nabubulok is pwede natin siyang gawing ganito. And may sample ako dito na ginawa ko, which is yung bottle din. Ginawa ko siya, lagayan ng ballpen. And for your assignment class, maaari ba kayong magdala ng na-recycle ninyo sa bahay at na-recycle ninyo sa bahay na nagagamit nyo hanggang ngayon? Yun lang. Maaari nyo po bang isulat sa inyong kwaderno? Okay. Yun lang, class.